the diffusion notice, if we will recall, on the second page, apakaliwanag na nakalagay with a view to extradition. Walang binabanggit na surrender. With a view to extradition and assurances given that extradition will be sought. 2 beses inulit ng Interpol to. Extradition is explicit. Secretary Remulla, kung obligasyon natin, ang obligasyon natin, extradition. Pati yung Interpol, yan ang sabi. Sila ho ang magka-file ng extradition, hindi po tayo. Hindi ho namin option yon. Yung po, option po nila yon. Hindi namin option yon. Kasi ang option lang po namin, surrender lang. At sasagutin natin ang extradition kung sila po ay mag-file. Under the law po. Liwanagin natin, ang surrender option kapag foreign national. Ang liwaliwanag po niyan nandito sa ating batas at hindi rin kayo nag-intay ng request for extradition even though only 12 to 15 hours as measured by Wala pong particular reference yung 9851 sa foreigner. Ito po sa offender lang ho, sa accused. Yun lang po ang reference ng 9851. Makikita natin, kasi kinalkal na natin dito sa Senado, nanggaling rin sa Senado yan, na ang nakasaad sa Article 17, yung dulo, RA 9851, talagang maliwanag na surrender para sa foreign national. Ilang beses na rin pinaliwanag ni Attorney Medina yan sa first and second hearing na maliwanag na para sa foreign national yan. Kaya mukhang malabo ito. Sa interpretation po yon, hindi ho sa batas yon. Nasa transcript po, ang liwaliwanag, may amendment si Senator Subiri at the time, nakalista lahat ng bill spending, pare-pareho po ang referral sa foreign lang, hindi po pwede sa Pilipino. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. It's very clear, it's the last sentence of Article 17. And in an interview, the former Supreme Court Justice Adolfo Ascuna opined that surrender must be made pursuant to an applicable treaty. And since the Philippines is no longer a party to the Rome Statute, what then is the applicable treaty? Wala nang treaty.